gagawa ko ng database. Create database, and ang pangalan ng database ko is Kalintag. Gagawa ko na, and nakagrade na ako ng database ko. Ngayon is gagawa ko ng tatlong table nya. Create table, and ang unang table ko is students, and ang mga data niya dito is student ID, at int auto increment primary key, tapos first name varchar at yung value niya is 50, and last name varchar and 50 ulit. Tapos lagyan natin ng weight at age int, and yun, ito yung first table natin, semicolon. And dahil gusto mas mabilis matapos ito, copy paste ko na lang, and punta tayo dito, control V ko na lang, isa pa, dahil tatlo yung gagawin kong table, and control V ulit. And sa second table ko, papalitan natin siya ng courses, then course ID, and course name, tapos tatanggalin lang natin to, enter lang natin to, instructor, and varchar ulit, varchar 50. Ayun lang. Ang susunod naman is dito, lalagyan natin dito sa third table natin enrollment, and ang lalagay ko lang sa enrollment is mga student, enrollment student, enrollment ID, yung course name, tapos tatanggalin na lang natin ito course ID. Hindi, lalagay tayo ng course ID dito, ito course ID, tanggalin na natin to. Yan, huwag natin kalimutan tanggalin yung isang click doon kasi mag-error yan. Yan na, hopefully walang error. Ayun na nga, walang error error 10.
maglalagay naman tayo ng data. SQL nya. And insert. Pindutin lang natin to para mas mabilis. And lalagyan na lang natin ng value. Lalagyan natin to. Hindi, ibababa natin to para hindi siya magulo tingnan. Yan. Tanggalin natin to. First, ano natin? Junel. Hindi. Student ID is 1. First name, Junel. And last name, Kalintag. Kalintag age. Tapos lagyan lang natin ng quick kasi maglalagay pa tayo ng isang data. Tulad lang ginawa natin dito. Ay, dahil ano pala, ay okay lang. Wala naman siguro. Then lalagay ko ito. Tapos sino pa natin, si Jan. Jan. Permis na lang lagay natin. Taon is 21. Isa pa. And susunod dito is sino kayo lalagay natin dito? Lalagay lang tayo ng name. Si Barak. Udana. Taon niya is 22. Ayan. Okay na. Gawin na natin. Ayan, nalagay na ata. Ngayon, ang susunod is magdadrop tayo ng table. Data. SQL. And ang susunod dito is drop. Ay, hindi. Magdadrop pala tayo ng table. Delete lang natin itong database natin. SQL. Drop. Table. And yung pangalan ng table, yung courses ang gusto kong i-drop. Ganyan lang natin ganyan. Yan. Ay, wait. Yan, tama lang. Yes, yan. Na-drop na natin yung courses. Ay, tignan pala natin, nilagay natin student. Ay, yung mga data niya. Nandito na pala. Ayan ang susunod dito. Punta natin to at magde-delete tayo ng value. Ay, yung data na nilagay natin to. Ito. Kumbaga, ito. Delete. Ito lang natin yung delete. Delete where student ID equals 0 equals 1. Yan. Ayun na, na-delete na. Tingnan natin kung na-delete. Ayun, na-delete na siya.